Maniniwala ba kayo na ang marshmallow ay gamot pala? Yan, abangan niyo po kung ano ang ibig sabihin ko at kung saan gamot ang marshmallow. Panoorin niyo ang video hanggang dulo para malaman niyo. Hello guys, welcome back to my channel. Lovely Lynn guys, with Mapin. Ayan, say hello. Hello, ayan, kikis po sa akin. Ayan, ito yung napakapalapit po sa akin. Ayan, laging gusto niya ay mama. Kung nakapagsalita lang ay lagi akong tinatawag. So ayan, diyan ka lang nga. Ayan, diyan ka lang. So ayan guys, welcome back to my channel. Sanghihimot. Ayaw ko na kinihimuran ako. Ayan guys, may i-share lang ako sa inyo. It's about marshmallow guys. Ayan, it's about marshmallow. Ayan, sino po ang familiar o alam ito? Siguro naman ay alam niyo po ito. Ang marshmallow. So ayan, kung napapansin niyo po, alam niyo naman, yung iba po hindi pa alam na ako ay wala ng tindahan. So ayan, wala na po akong tindahan. Pero ito, sis ako minalaman po naalala ko lang at may nalaman ako na may acid reflux guys. Ay, naalala ko ang marshmallow. Itong aso. Mapinali ka dali. Dito lang, ikaw mama eh. Huwag ka lumabas. Gusto naman lumabas. So ayan. Eto guys, may share lang ako tungkol dito sa marshmallow. Kasi nung ako ay may tindahan pa, ay lagi pong may bumibili sa akin. Sabi, ate, pabili po ako ng marshmallow. Tapos sabi, gamot po kasi ito. Ha? Gamot? May tinda ba akong gamot? Tapos, marami talaga as in may mga bumibili sa akin na, kasi may pack kami, depende sa may malaking pack, ito isang bag. Yung iba, isang bag nang binibili. Yung iba naman, half. At yung iba ay may 20 pesos, o may 45 pesos kami na nakapack. Aking buhok na gugulo ng Ayan. To be continue guys. Ayun nga, may mga bumibili sa akin na inuutusan, na pabili ng nanay, tito, mga ganon, ng kapamilya. Sabi ko, kasi daw nga po yung gamot. Tapos may time na nakakausap ako na ilang tao na ang nakausap ko na sabi, gamot nga daw po pala ang marshmallow. Hala, sabi ko, hindi ko alam, itinda pala akong gamot. So ayun guys, sabi ko, tinanong ko, ano po, sabi ko gamot yan ate. Yan, totoo po yan, hindi pa ako nagsisinungaling. God knows, ayan, ako po ayaw ko po mag-picture ng hindi po based on my experience ang akin po pinipicture dito. Hindi po ako doktor, sabi ko nga sa inyo. Yes, ako'y simple lang, ako'y napakaliit ko pong isang vlogger. Ako po hindi doktor. Nagkakaroon lang po ako ng mga na i-share ko sa inyo gaya ng mga sa aking kondisyon, at yun po yung mga papanood na lang po ng mga iba kong video dyan, ng mga una-una tungkol sa kondisyon ko, sa pagiging hypertension ko, and then yung pagiging, yung nawala ang aking pagiging, yung mataas ang blood sugar. Ayan. So ayan, eto naman, itong video naman po, ayan, back tayo let's go back sa ating topic ng about marshmallow. At ito po pala ay gamot sa may acid reflux. So ayan, ito po yung sakit na mahirap din gamutin. Pag meron ka nito, ito po yung acid na yung marami kang na mararamdaman pag ito'y natitrigger at nakakakain ka ng bawal. At based on my experience na nagkaroon ako ng kasama sa buhay na may ganun na pero wala na kami, hindi ko alam kung siya magaling na. Pero ito nga, speaking of marshmallow, ay sabi ko sana pala noon ay napakain ko siya ng maraming marshmallow. Pero yun, ayan. Anyway, pass is pass. At ito, may kapitbahay din ako guys na meron sakit na ganito, babae naman siya. Di yun, sinabi ko sa kanya, ayun, bumibili na siya at nakakagamot din talaga pala. At nasubukan ko din naman po talaga na hindi siya nagsisinungaling, at ito nga mga suki ko ay napagaling daw sila o nawalan na na kabawas din ng
nakakagamot nga daw po sa kanila yon, sabi sa akin ng mga suki ko. So ayan, shout out po sa may mga acid reflux dyan. Ito po ay itry nyo. Baka naman kayo bumili ng isang bag nito ay ubusin nyo sa isang araw, dalawang araw, wag naman. Siyempre, ang hindi ko nga lang na itanong sa kanila ay kung gaano karami ang dapat kainin sa isang araw. Pero sa akin pong pagkakaano, siyempre, kayo na lang din ang makakapag, na siyempre gamot as in, hindi naman yung mamaya, kainin nyo yung isang bag o isang pack na yan ay, baka sabihin nyo, ay magaling na siguro ako nito kainin ko. Hindi naman siguro. Siyempre, siguro mga 10 to 20 pieces daily ay okay na. At ito, kasi ang mahirap po talaga daw labanan o gamutin nga itong itong GERD, itong acid reflux. At meron din ako isang matandang suki na lalaki siya na na-opera tungkol yung sakit niya na ito. Ang laki na nagastos, more than 100K. So, ayan. Pareha silang mag-asawa ko na suki. Sabi ko, hala, mahal pala ang paano dyan. Paano kung walang pera? O, diba guys, kahit pa sabihin mo may pera. So, kawawa naman. So, ayan guys, gamutin natin ang ating mga sakit sa simpleng paraan ng mga home remedy. O, katulad ko nga po, ako'y napakahilig sa mga home remedy. Yung mga herbal. O, diba? Mga herbal, kung ano-ano ang pinag-iinom ko. At syempre, number 1 po yan. Turmeric tea. Ayan. Turmeric na nga. Turmeric na nga na dilaw. Ayun nga, dilaw. At meron man yung gel, pinagsasama ko po yan. Binabalag at pinopost ko pa yan sa isang platform. Yan. Napakahilig ko po sa ganon. Mga dahon-dahon na yan, napakahilig ko po dyan. Yan. At siyempre, alam niyo man, ako po ay isang mild stroke na di ba? Ako po ay may kondisyon ganon. Pero take note after 7 years, saka lang ako na ospital, o di ba? 7 years, sabi ko ng anak ko, yung na Mama, kailan ka nga hulit na, nga po, ikaw huling na ospital? 7 years na na? Oy, thank you Lord, sabi ko. Pero at least nagkakaroon ako minsan ng masamang pakiramdam. At yun nga, ang pinakang ko ay yung mga home remedy ko na mga herbal, o diba? Kaya po, kahit kayo ay nag-iinom ng mga maintenance nyo, ay medyo i-alternate nyo po, o kaya, sa totoo lang po hindi ko kayo tinuturoan pa ng Kasi sabi nga niya ng yung pag-inom daw ng matagal at maraming gamot ay nakaka-apekto sa atin o kung baka tayo ma-overdose. So, may time po ako na sinasadya kong hindi uminom. Ina-alternate ko yung aking mga iniinom na katulad ng tanglad. O, di ba, pang yan? Pambaba ng blood pressure. O. Pambaba ng dugo. So, ayun na. Totoo naman po talaga. Kasi, purbado ko po yan dahil pag ako'y nagpapaluto o nagpapakain ng tuyo, ayan, number 1 pong bawal ang maalat sa atin. Kahit po sa mawawalang sakit. Pero sa kondisyon ko po, bawal yon. Ayan. At saka, syempre, mantika, maalat, ayan, bawal po yan. Pero, ako po, kahit ako po ay, nag-iingat pa rin ako, kumakain pa rin po naman ako, as in tikim lang. Ayan. Sa isang buwan, at least 2 to 3 times gano'n. Yun, as in tikim lang po. Hindi naman masama yon. Huwag nyo lang damihan. Kung nagtikim kayo, ay naparami naman, hindi natikim ang tawag doon. So, ang akin pong ginagawa, nung ako'y nasa tindahan pala, yun po, at talagang kitang-kita at alam na aking mga tauhan na, ang tanglad ay, madaling makapagpababa po ng dugo. Pag ako po ay napadami ang kain ko sa umaga with may sinangag na baon ko sa tindahan o napapakain ako ng isang order na kanin, ay ang ginagawa ko po, napaparami po talaga. Ngayon, ang ginagawa ko talaga, umiinom ako, napapalaga ako ng tanglad, nakakadalawang baso po ako noon, ay maya-maya ako'y masaya na. Wala na akong high blood, hindi na ako kasi ramdam po natin yan shoutout sa mga may high blood po dyan. Hindi naman po ako ganong laging naka-high blood. Minsan pag yun nga, napapakain ako ng medyo marami-rami, ay madali ko din namang nagagamot ang aking sarili. Kaya sabi ko, alam ko naman ang gamot, pero hindi ko naman, minsan lang po yun. So ayan, huwag po natin ugaliin yung mga titikim kayo pero araw-araw nyo, hindi po. Ako kasi yun,
Katulad ng mga soft drink, hindi na po ako gaano uminom yan. Tikim. Ayan, balik po tayo sa ating acid reflux, guys. Ayan. Marami naman pwede pong ano yan. Marami palang bawal pa dyan. I mean, maraming bawal dyan nakainin at maraming bawal gawin. Katulad na lang ng, ayan, yung acid reflux nga po na yan ay napakahirap anuhin at para daw, may mga time na yung parang mawawalan ka na ng hininga na hindi mo maintindihan, nasusuka ka, nahihilo na, parang sinusunog ang iyong ganyan, na yung pakiramdam dito sa dibdib hanggang dito sa tiyan. Yan po ang pagkakaalam ko sa based on my experience as a partner of as a partner ng aking na may ganyang sakit dati. So ayun, ito po ang may bawal po sa mga ganyan na kainin. Yan, unang-una po. At hindi lang bawal kainin. Ito po ang unang-unang ano diyan, siyempre. Yan, kulang sa tulog. Puyat lagi, at least daw, 'di ba? Ang ating regular na tulog ay 8 hours. So, at least pag may sakit yang acid reflux ay at least 7 hours ay na itutulog mo yung 7 hours na yon. So, baka naman yung iba dyan ay less 5 hours ang tulog lang, abay. Kaya pala, natitrigger kayo ng ano. At saka, syempre, ayan, maanghang, bawal na bawal po. Mamantika. Maanghang, syempre, yung mga maanghang na mga pagkain yan. Acid, ano ba to? Ayan, stress. Yan, masama din po yan. Kahit naman sa katulad ko, bawal sa high blood o may mga ganong kondisyon, ang stress ay bawal. Pero yan, kaya nilang natin ang mga stress na dumadating sa ating buhay. At ito naman, ang pwedeng kainin. Ako lang po naman ay, siyempre, sabi ko nga, hindi po ako doktor. Ako lang po ay may mga napapanood at saka siyempre, plus aking mga nararanasan na sa kapwa ko, personally, na-experience nila. Kaya na-i-share ko po sa inyo para at least kahit paano, yung naibablog ko, may matututunan po kayo. So, eto nga po yun. Ayan, oatmeal. Yan. Ako din po ay oatmeal ang lagi kong ngayon hindi ako nakakaano ng oatmeal kasi sayang naman kasi mga kanin na natitira sa akin dito sa amin, sa anak ko sinasangag ko na lang. Sinasangag ko po with olive oil ang gamit ko. At gumamit man ako ng mga bottle na mga mantika ay as in hindi po kumikinang sa mantika, as in patak lang, as in magkaroon lang po ng panluto yung kanin, tama na po yun po ako, ganun po ako kaingat sa at kahit nga tumitikim ako ng bawal ay as in tikim lang at hindi palagi. So ayan, ito po oatmeal at pwede nyo lagyan ng honey. Yan, sa mga shout out sa may mga acid reflux. Mapinali ka, mamaya ka lumabas, halika. Mama love. Ayan. Labas na. Ulit na yan. So, ayan, to be continue. Ang si Mapin ay gustong lumabas. Ayan. Ano na nga ba? Ayan. Honey po ang maganda nyo pong ilagay. Huwag nyo naman kadamihan. At kung kayo po ay walang honey, pero mura naman po ang honey, gamot naman po yan, bilihin nyo na. Kung wala po kayong honey, ang kulit ko, no? Ay, pwede pong gumamit kayo ng asukal. Kaya lang, wag po ang white sugar kasi, basta ko po, bawal po ang white sugar sa yung katulad nga may sa acid reflux. At pwede pong nyo pong gamitin ay yung segunda or yung brown. Huwag naman simbar matamis. Bawal mag-ano naman yung nyo ay hirap ang ang acidity. Yan. Ayun, ano pa nga ba? Ayan, bawal? At ito naman guys, ang mga pwedeng kainin nga pala. Pwedeng kainin naman ng mga ano nga ba sinasabi ko? Ayan, yung mga kainin, yung continuous yan, oatmeal. Yung oatmeal ay
Pwede nyo pong haluan ng banana. At least one banana, pwede nyo pong ihalo. O pwede isabay nyo sa pagkain ng oatmeal. At ako po, ang way ko po ng pagkain ng pag-prepare ng oatmeal, hindi ko na po yan niluluto sa tubig o nilulugaw. Ang ginagawa ko po, as in mainit na tubig, nilalagay ko sa isang bowl o isang basong malaki, tubig na mainit, takpan ko po for a seconds or few minutes at luto na po yun. Hinahaluan ko na lang minsan pandesal, skyflakes yun. Ganun po ako mag-ano. Or hindi ko mo nilagyan ng gatas, ay nilalagyan ko po ng honey. Yan. The best pong almusal yan kahit may mga ibang sakit. Ito nga po, katulad ko, ako ay may condition na alam niyo na, nakipanoorin niyo na po sa aking mga video dyan, yung mga previous video ko dyan, kung ano yung condition ko, guys. Marami din kayo matututunan based on my experience. Yan. Ayan, oatmeal, banana, ayan. At ang mga prutas naman po ay at ito pa, guys, sa umaga or anytime na pwede nyong anuhin. Kayo nga, mahirap nga daw yung busog na busog ang kasi mahirap kayo magpababa ng at nagtitrigger nga yung nyo, yung acid reflux, yung acid nyo sa dito. Ito po, kung kayo ay may time at kung alam nyo itong ito po yung lentil. Yan, yung para po siyang munggo na flat na kulay orange. Ayun po yung ko nung ako'y nag-abroad. Nilulugaw po yun, niluluto sa tubig. So, asin po ang niyan. Depende sa panlasa nyo kung asukal or honey. Pero try nyo po lang muna ang asin. Yan. Ito po, ito din, maganda din po itong parsley na kinatas. Ayan, hindi naman ganun siya kapaitan, tama lang ang pait. At kayang-kaya, siyempre, lalo na po ng mga lalaki. Ayan, kayang-kaya po yan. At siyempre, ito po, natutunan ko din. May napanood ako kahapon na video na ang cider vinegar, yun po yung nakabote na I think it's more or less 200 yun. Kasi one time nagpapabili ako last week. Siya ay more or less, depende sa milligram po kung ilan. More or less 200 pesos. Yeah. At yun po ay pwedeng ilagay nyo sa tubig at inumin nyo. It's up to you po kung anong oras nyo anuhin. Basta kung alam nyo hindi nga po ako doktora, ay pwede nyo at least once a day or kaya gabi kayo uminom nun. Or umaga. Anytime po, pwede, depende na nga po sa inyo. Ayan, guys, ayan. Ginger tea. Ginger tea, try nyo po lagyan ng dilaw na yung turmeric, kasi ako nga po ay nagkakape lang pinakang kape ko po ay ginger, as in turmeric, ganyan po kaliit na pinipit-pit ko po yan, no sugar, no honey, wala naman po talaga akong honey. Joke lang po. Ayan po ay pure as in tubig na mainit lang without anything. Ay napakaganda pong kasi maano po ang health benefits ng dilaw na luya. Inaano ko yan, sinasabay ko yan as a kape pag umaga. Kung ano man yung ulam ko ay talagang masarap naman po. At ayan, try nyo po yung ginger with honey. Ayan, kaunti lang namang honey, huwag nyo damihan kasi masyado nang tatamis. So, at eto naman po, guys, ang mga pwede nyo pang kainin. Ano pa nga ba? Ayan, mga kainin na prutas naman. Ito po yung mga yanggay na pakwan, yan banana nga po, and then yung papaya, i-juice nyo po yan at inumin nyo ng press na press. Yung isang papaya, siguro 2 baso yon. So, at least 1 glass a day, ilagay nyo sa rep. Pwede naman, wag nyo muna yung kalahati, itiran nyo for tomorrow yung kalahati. Diba? Hindi naman yung pagtitipid pero tama lang na half ng papaya, depende kung medyo malaki, syempre half talaga. Pero kung maliit, okay na yung isang na papaya. Ayan, melon, pakwan po. Ayan, yung mga yan po ang mga prutas na pwedeng kainin ng at
yung iba nga, gaya ng ibang mga prutas, ay nakakasama po sa ano natin. Gaya din ng mga na-picture ko po sa pagiging meron ng diabetes. Yan, mga diabetic persons po, ayan, at least nalaman ko guys, ayan. Panoorin niyo po yung aking previous at ako po ay nagkaroon ng improvement yung aking pagkakaroon ng mataas na blood sugar. So ayan guys, ano pa nga ba? At ito naman siyempre sa ulam. Sa ulam nga pala naman ng mga ganito. Siyempre iwasan na yung mga oily foods na at bawal nga po yun. At pwede po kayo ng may mamantika, pero olive oil po ang the best. Siyempre, ang olive oil para din yung turmeric na malaki din po ang naitutulong sa ating kalusugan. At ito naman guys, ang din iyon sa ulam nga. Speaking of ulam naman, ay kulang sa green leafy vegetable po. Katulad yung mga green leafy, ano pa nga ba mga green leafy? Ayan, katulad spinach. Number 1, napaka-healthy po ng it's peanuts. It's peanuts. Yan. Napaka-healthy. Madalang ko na lang din namang anuhin yan. Kasi dito syempre ako ang nagluluto. Kung ano niluluto, yun na lang din kinakain ko. Hindi lang yung bawal sa akin talaga. So, ayun guys, sana naman ay nakatulong ako kahit paano sa inyo. Sa mga na-share ko sa inyo mga tips or pwedeng igamot, at least hindi man kayo totally kaagad-agad gumaling, pero at least makatulong man lang sa nararamdaman nyo, mabawasan yung nararamdaman nyo na mabigat o masakit. Ay, salamat po muna. Malaking tulong na rin po yun. Thank you for watching and God bless everyone. Ayan, kalusugan na iingatan kasi ating kayamanan yan. Thank you guys for watching. God bless.